Okay, magandang hapon sa inyong lahat mga kapatid, mga kaibigan. Ayan, nako, talaga naman. Ito, sa pagkakataon ito mga kapatid, ay nais po nating ipaabot kaagad sa ating mga taga-subaybay, taga-pakinig na tayo po ay magkakaroon ng dialogue ngayon. Meron po tayong isang bisita na mula sa Church of Christ, si Brother Emil. Siya po yung magiging bisita natin at makakausap po ni Brother Jerry Sevilla sa paksa tungkol po sa araw ng Sabat, kung ito ay utos pa ba sa panahong Kristiyano. Kaya hindi ko tayo gugugol ng mahabang oras para po sa ilang mga announcement dahil po mahalaga ang bawat minuto. Ang atin lang po ngayong ipagkakaloob ay ang ating mga numero, mga cellphone numbers at landline. Si Sir Zen, sige, paki-announce nga. Para po sa ating mga katanungan, maaari po kayong tumawag sa line 1, 531-2660, line 2, 531-6774, at sa mga numerong ito, maaari po kayong mag-text sa 0929-62-20098, 0918-233-7881, 0929-6696-162, at sa 0917-66-91464. Okay, salamat Sir Zen. At ang ating pong format ng ating pong pag-uusap ngayon, katulad din po ng ating mga nakaraang mga bisita, at magpipresent ang bawat panig tig sa 10 minuto. Sa unang tayo at hanggang pangalawang tayo, 10 minuto silang magpapalitan ng presentation. At yung pangatlong tayo ng bawat isa ay tag 5 minuto bilang conclusion. And then ibibigay po namin sa inyo bilang mga tagapakinig ang panahon para magtanong. Mari kayong tumawag ng live sa nabanggit na telepono at mari din po kayong mag-text po sa mga nabanggit po mga cellphone numbers. Yan ho ang ating pong format ng ating po pag-uusap. Kaya po para sa mga katanungan habang nagpipresent ang bawat kabila ay malaya na kayong makakapag-text po sa atin. At ito po ay isang friendly dialogue katulad din po ng ating mga kausap. At muli po ay hinihiling namin na sa ating mga taga-subaybay, kung kayo po ay magtatanong, yun lang pong mga informative question sapagkat yan po ang pinakikinabangan ng ating mga nagsusuring tagapakinig. Okay, so hindi na tayo magpapaligoy-ligoy at sasakupin na po ng presentation nila. Bibigyan ko lang po sila ng 11 minuto para po sa kanilang presentation kasama na yung paunang pagbati. Siguro kasi kailangan magpakilala man kahit pa paano. Gagawin ko nilang 11 minutes. Kaya nga, yan. Okay. So, sige po. At si Brother Jerry, yung ating affirmative, siya ang una magpipresent po sa atin. Ang paksa po, utos pa ba ang Brother Jerry, utos pa ba ang Sabat sa mga Kristiyano? Yan. Okay, so bilang oo, tumapayag si Brother Jerry, ibibigay natin sa kanya ang pagkakataon. Okay, 11 minuto, Brother Jerry. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga sugid na taga-subaybay sa ating pong programa. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kaibigan at mga kapatid na nagsusuri sa pamamagitan po ng programa ito. Katulad po ng ating pong paksang tatalakay ngayong hapon, utos pa ba sa mga Kristiyano ang pangingili ng Sabat? Nais ko pong pansinin natin mga kaibigan at mga kapatid yung salita pong utos pa ba sa mga Kristiyano ang pangingili ng araw ng Sabat. Nangangahulugan po kasi na kapag sinabi mo yung salitang utos pa ba, may dati ng utos na umiiral. At pangalawa, nais ko po sabihin na yung salitang utos pa ba sa mga Kristiyano, nangangahulugan po ito na minsan may isang panahong umiral na nangili ng mga Kristiyano. Dahil lang sa salitang pa ba. Eh di sana kung naging paksa sana ay utos ba, yan pwede sigurong magiging tanong sa atin kung may mababasa ba sa Biblia na inutusan ng mga Kristiyano. So, ngayon po ay atin pong bibigyan ng pag-aaral
at paglilinaw, ito pong ating paksa na tatalakayin ngayong hapon. Unang-una ho ay naniniwala ho tayo bilang mga kaanib sa Seventh-day Adventist na ang ating Panginoong Hesukristo ay malaki ho ang naging bahagi sa mga Kristiyano kung bakit po dapat ipangilin at ipinangilin ng mga Kristiyano ang araw ng Sabat. Una, meron hong malaking relasyon yung salitang Kristiyano, Kristo at ang Sabat. Sapagkat sa aklat ng Marcos, sa Kapitulo 2, talatang 27, binanggit po roon ang sabi rito, at sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao, at di ang tao ng dahil sa Sabat. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. So mapapansin ho natin, yung salita ho na ginamit natin sa paksa na Kristiyano, siguro po ay wala naman hong tututol ng mga nag-aaral ng Biblia na yung salitang Kristiyano. Ang ibig sabihin po ay tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. The followers of Jesus Christ. Yan ay mababasa natin maging dun sa aklat ng 11:26 ng aklat ng Gawa. Na sabi po yung mga apostol, yung mga alagad ay tinawag na Kristiyano, meaning mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Yung Kristiyano ay hinango po nila ang kanilang pagsunod mula sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi pwedeng ipaghiwalay ang Kristiyano kay Kristo. Yung salita pong Kristo, ay alam naman ho natin sa ngayon sa binasa natin na si Kristo ay tinawag na Panginoon ng Sabat sa aklat ng 22:28 ng aklat ng Marcos. Hindi pwedeng ihiwalay ng isang Kristiyano ang pagkapanginoon ni Kristo sa Sabat. Kaya po kapag tinanggap mo na ikaw ay Kristiyano, tatanggapin mo si Kristo at ang kanyang pagiging Panginoon ng Sabat. Hindi po pwedeng tanggapin mo yung Kristo, ayaw mo naman ng kanyang pagkapanginoon sa Sabat. Kaya ho, pagka meron hong mga mananampalataya na tinatanggap si Kristo, ayaw ng Sabat, mukha hong naiba na ang titulo ng Kristong tinanggap niya, Brother Johnson, sapagkat wala yung pagkapanginoon ni Kristo sa Sabat. So yun po ang una nating patunay na talagang hindi ho pwedeng ihiwalay si Kristo sa Sabat. Ikatlo, yung salitang Sabat ay ginawa para sa tao. Yung salita pong tao dun sa Marcos 2:27, ito po ay galing sa salitang Griego na anthropon. Yung salitang anthropon, ito po ay nangangahulugang human being. So dun pa lamang ho ay makikita ho ninyo yung relasyon ni Kristo at saka ng Kristiyano. Ng Kristiyano naman ay tao, human being. Hindi ho sinabi ng Biblia na ginawa ang Sabat para lamang sa taong Hudyo. Dahil hindi sana isasalin yung salitang tao dun sa Marcos 2:27 ng anthropon kung meron lamang partikular na tao na pinagbigyan ng Sabat. Ikalawa ho, na gusto ko po ipakita sa atin mga kaibigan ang katunayan na talaga hong nangilin ng mga Kristiyano ng Sabat ay sa pamamagitan po ng tala ng Biblia at ng mga referensya. Kailangan po na maikli ang ating oras, baka hindi ko matapos lahat yung aking mga referensyang na research, ano? Pero sa Biblia tayo mag-focus muna for the meantime. Ano ho ba ang katunayan natin na sa bagong tipan, nung unang siglo, o yung tinatawag natin first century, ay nangili ng mga Kristiyano ng Sabat? Una, ang ating Panginoon Jesucristo mismo, no? Doon sa doon sa Lucas 4:16, alam naman natin yung talatang yun. Na sabi ron ay siya'y napa sa Nazaret na kanyang nilakin at ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat. Dito po ay magpapakita ho ng halimbawa na yung Panginoon ng Sabat, siya mismo ay pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat. At yung ating pong mga kaibigan na naging panauhin ngayon, naniniwala rin naman sila, marahil na ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao. Ay dun sa Genesis 1-3, makikita ho ninyo na pagkatapos lalangin ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa lupa at sa sangkalangitan, nagpahinga itong Diyos sa ikapitong araw na kanyang nilikha at ginawa. Ano po? Sa kanyang mga nilikha at ginawa. Kaya dito po makikita natin na yung Panginoon ng Sabat, sinusundan ng mga Kristiyano sapagkat sila ay tagasunod ni Kristo. Kaya hindi pwedeng paghiwalayin si Kristo at ang Kristiyano at ang pagkapanginoon ni Kristo sa Sabat. Ano pa pong katunayan? Maging doon sa Marcos 1:21, makikita po natin na yung mga alagad ay pumasok sila sa sinagoga
tuwing Sabat. Ang sabi po rito sa 1:21 ng aklat ng Marcos, ang sabi po ay ganito, at nagsipasok sila sa Capernaum, at pagdakay pumasok siya sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtuturo kasama po ng mga alagad. Kaya po, wala kayong mababasa sa Biblia na yung mga alagad ibang araw ang pinangingilin, maliban po sa araw ng Sabat. Ang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, doon po sa Lucas 23:56, na pagkatapos pong mamatay ang ating Panginoong Jesucristo, doon po sa krus ng Kalbaryo, yung pong kanyang katawan ay inalis doon sa krus, at noong pong dumating ang Sabat, ang sabi po ng talata, sila'y nagpahinga ayon sa utos. Ay mga alagad ho ng ating mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo ito eh. Kaya po doon pa lamang kung makikita ho ninyo na sinusundan din nila ang Panginoon ng Sabat sa kanya pong pangingili ng araw ng Sabat. Sumunod po na gusto ko pong ipagpansin sa ating mga kaibigan, maging si Apostol Pablo doon sa Gawa 18:4 at saka sa Gawa 17:2, makikita ho ninyo na ayon sa ugali ni Apostol Pablo, pumasok sa araw ng Sabat. Ugali ho ni Pablo, katulad po ng ugali ni Jesus. Sapagkat ang sabi po doon sa ating binasa, ay ugali ng ating Panginoon Jesucristo ang pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat. Si Pablo rin, ayon din sa kanyang kaugalian, pumasok din sa sinagoga ng araw ng Sabat. Kaya ho makikita ho ninyo na ito pong si Apostol Pablo na kinikilala po na sugo sa mga hintil, apostol ng mga hintil, tinularan ang ating Panginoong Jesucristo sa kanya pong kaugalian ng pagsunod sa pangingilin po ng araw ng Sabat. Ito po mga tagasunod ni Kristo, pagkatapos na siyang mamatay din, ay nangilin din ng Sabat ayon sa itinakda ng kautusan. Ano pa po ang ating pong magiging batayan, mga kaibigan? Ito pa pong nasa aklat ng Gawa, sa Kapitulo 13, talatang 42 at 44, makikita po natin doon na ganito po ang pahayag ng banal na kasulatan sa Gawa, Kapitulo 13. Ang bersikulo po ay 42 at 44. Ganito po ang pahayag ng Biblia. At pag-alis niya ay kanyang ipinaman nagsalitain sa kanila ang mga salitang ito sa Sabat na susunod. Talatang 44, at nang sumunod na Sabat ay nagkatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. Ito po mga kaibigan, itong talatang ito, alam niyo ba na ito po ay Iglesia sa Antioquia ang tinutukoy? Kung inyong babasahin yung Kapitulo 13, versikulo 1, ito po ay Iglesia sa Antioquia. At sangayon po sa tala ng Biblia, yun pong salitang Kristiyano ay doon po tinawag sa mga kapatid sa Iglesia sa Antioquia. Yung pong mga nangili ng Sabat, dito po sa aklat sa ating binasa sa Gawa 13, 42 at 44, ito po yung mga Kristiyano sa Antioquia. Nasabi po ay, sila ay 2 minuto. 2 minuto, napakaigli talaga. Ay nangili ng Sabat. Ano ho? At sumunod na Sabat, ginawa rin ho nila yan, mga kaibigan. Kaya po, bilang paglilinaw, sapagkat meron pa sa ating babasahin, mamaya na sa mga sumunod na tindigan natin, ay ang ating Panginoong Jesucristo, ulitin ko lamang po, para ho hindi tayo mapuputol sa ating pong momentum. Ano ho? Siya ho mismo ay Panginoon ng Sabat, hindi mo pwedeng iwalay si Kristo sa Kristiyano. Pangalawa, ipinakita mismo ng kanyang mga alagad yung pong pangingilin ng araw ng Sabat. Pangatlo, ay maging si Apostol Pablo, na apostol ng mga hintil, ay makikita ko niya ating kaugalian niya rin, tinularan niya ang kanyang Panginoon sa pangingilin ng araw ng Sabat. At maging doon sa bagong langit at bagong lupa, na binabanggit po ng Biblia sa aklat ng Isaias, Kapitulo 66, versikulo 22 hanggang 23, mula sa isang Sabat hanggang sa panibago, lahat ng mga maliligtas ay mangingili ng Sabat. Amen. Makikita ninyo mga kaibigan na wala hong patid, kung meron pa ho sana akong panahon, ituturo ko sa inyo at babanggitin ko sa inyo mga referensya na wala hong siglo na hindi nangilin ang mga lingkod ng Diyos ng Sabat. Mula ng unang siglo hanggang po sa 20th century, from the 1st century hanggang sa 20th century, meron akong mga referensya mababasa mamaya sa ikalawa kong tindig, na hindi kailanman napuputol ang pangingili ng Sabat ng mga lingkod ng Diyos. Ano po? Kaya po, kapag meron tayong mga mangangaral, mga kaibigan, na maririnig, na tinututulan ang pangingili ng araw ng Sabat, ito po ay tumupad doon sa Ezekiel 22, versikulo 26.
na ito po yung mga kalaban ni Kristo. Pag meron ho kayong marinig, abangan ninyo, tututulan ho niyo yung Sabat, kalaban ni Kristo. Yan, hindi ako nagsabi niyan, Biblia nababasa ho natin, ano po? Sapagkat, para ho inihihiwalay natin si Kristo, ang kanyang pagkapanginoon sa mga Kristiyano ng pagkapanginoon na bilang sa araw ng Sabat. Kaya po mga kaibigan, meron pong 8 talata. Abangan naman natin ito kung gagamitin ng ating kasama, kaibigan. Sa Biblia na masusumpungan natin yung linggo. Babangkitin niya siguro mamaya yung Gawa 27 at iba pang mga talata. Katulad halimbawa ng unang Korinto 16:2 at iba pang mga talata na 8 yan. Ayan po ay ating lilinawin kung paano po niya gamitin yan para patunayan naman na yung linggo nga ay araw ng Sabat o kaya ipinalit sa Sabat. So yun lamang po muna sa ating unang bahagi at unang tinig. Okay. Maraming salamat, Brother Jerry. Brother Yumel, meron kang 11 minuto, kaya eksakto 1:30 ka matatapos. Sige. Isang mapagpalang hapon po sa bawat tagapakinig ng programang ito. Ako po'y nagpapasalamat sa ating Diyos na nagbigay ng pahintulot upang sa pamamagitan nito ay ating pong maipaglingkod ang kanyang salita. Ako rin po'y nagpapasalamat kay kaibigang Johnson Amican at gayon din kay kaibigang Jerry Sibilia sa kanilang pag-anyaya sa programang ito. Nais ko pong simula ng aking pagpapatunay doon po sa unang talata na kanyang binanggit sa aklat po ng Marcos, Kapitulo 2 at sa talatang 27. Na ayon na rin sa kanya at ayon na rin sa Biblia na si Kristo o ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Napakahalaga po para maunawaan natin ang isang talata, dapat po'y ibatay natin sa konteksto. Kung pag-aaralan po natin ang konteksto, ito po'y nagsimula sa talatang 23, na kung saan ang mga alagad ng Panginoon ay nagutom at nagsimulang magsikitil ng mga awhay. At nakita po ito ng mga Pariseo. At tinanong ng mga Pariseo ang ating Panginoong Jesucristo na bakit ang kanyang mga alagad ay nangingitil ng uhay sa araw ng Sabat. Sa katotohanan ay ipinagtanggol ng Panginoon yung pong pangingitil ng uhay ng mga alagad niya. At ito po'y mababasa po natin sa talatang 23, 24, 25 at hanggang 26. At ibinigay niya pong halimbawa si David nang magutom ay pumasok sa templo o sa bahay ng Diyos ng panahon ng dakilang saserdoteng si Abiatar at kumain siya ng tinapay na itinalaga. Pasanin niyo yung halimbawa. Ang binigay pong halimbawa ay tungkol kay David at ang kanyang mga kasamahan na nagutom, kumain ng tinapay na hindi nila marapat kainin. Pero hindi po sila nagkasala noong panahong iyon. At gayon din naman, ang Panginoong Jesucristo ayon sa pagtatanggol niya, ang kanyang mga alagad ay nagutom din at kumitil ng mga uhay. Yun po ang konteksto kung bakit binanggit ng Panginoon ang talatang 28 na ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Alam niyo po, ang salitang Panginoon ay tumutukoy ito sa autoridad. Ibig sabihin, siya ang autoridad. Halimbawa, si Brother Edwin ay aking Panginoon at ako'y kanyang alipin. Si Brother Edwin bilang Panginoon, siya ang masusunod. Hindi ako na kanyang alipin. Akong alipin, magpapasakop sa kanya. Kaya dito, pinatutunayan ng ating Panginoon bilang siya, Panginoon ng Sabat, siya ang masusunod. At hindi yung Sabat na magpapailalim sa kanya. Hindi po yun. Dapat, una po nating tandaan, ang layunin po ng pagparito ni Kristo, siya po ay sinugo ng Ama at sinugo sa ilalim ng kautusan. Mababasa po yan sa aklat ng Galatia, Kapitulo 4 at sa talatang 4. Ibig sabihin, nung siya po ay nagkatawang tao, siya po ay sa panahong umiiral pa ang lumang tipan. Sapagkat tandaan po natin, ang pagitan po ng luma at bagong tipan ay ang pagkamatay ng Panginoong Hesukristo. Hebreo, Kapitulo 9 at sa talatang
17. Sa makatwid, sa panahong ito, nagpapatunay na hindi pa po umiiral ang bagong tipan sapagkat natural dahil buhay pa po ang Panginoong Jesucristo, hindi pa po siya namamatay noong panahong ito kung saan may bisa pa po ang lumang tipan. Kaya kung bumanggit man siya ng Sabat, hindi nangangahulugang ipinag-uutos niya yung araw ng Sabat. Ibigyan ko po kayong isang napaka-gandang halimbawa. Sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 18 at sa talatang 4. At sinabi sa kanya ni Jesus, ingatan mong huwag sabihin sa kaninungan, kundi humayo ka, pakita ka sa saserdote, at ihandog mo ang alay na ipinag-uutos ni Moises na bilang patotoo sa kanila. Dito po ay ipinag-utos ng Panginoon doon sa kanyang pinagaling na maghandog ng alay bilang pagpapatotoo na siya ay gumaling sa kanyang karamdaman. Ito po isang halimbawa na binanggit niyang kautusan ni Moises na inuutos niya doon sa tao. Ngunit hindi po nangangahulugan na como binanggit ng Panginoon yung pag-aalay ayon sa utos ni Moises ay utos na ito sa bagong tipan. Tandaan po natin, ang layunin po kung bakit sinugo si Kristo sa ilalim ng kautusan upang matubos niya ang mga nasa ilalim ng kautusan. Kaya lagi po natin tatandaan yung panahon na nagsasalita ang Panginoon ay hindi pa po umiiral ang bagong tipan. Kung saan dito pa po umiiral ang lumang tipan. Kaya kung meron man siyang mabanggit ng kautusan ni Moises, ay hindi po nangangahulugan na ito ay utos na pagdating ng bagong tipan o pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo. Doon po sa nabanggit ng ating kaibigang Jerry tungkol po sa tao, napakahalaga rin po ng konteksto na ang wika po ng kapatid na Jerry, kaibigang Jerry, kung di po ako nagkakamali, tumutukoy daw sa lahat. Akin pong tinututulan ang pananalitang yon. Sapagkat napakahalaga din po ng konteksto, yung binabanggit na tao. Tandaan po natin, ang nagsasalita po dito ay ang Panginoong Hesukristo. At ang kanyang mga kausap dito ay ang mga Pariseo o ang mga Hudyo. Sa makatwid, kung ibabase po natin yung salitang tao, ayon sa konteksto, ito po'y tumutukoy sa mga Hudyo. At papatunayan po natin yan bukod po sa konteksto sapagkat napakahalaga yon. Halimbawa, kung may binabanggit na tinapay, o pagkain, alamin natin kung ano yung pagkain na yun na binabanggit base sa konteksto. Ganon din naman dito. Pagka may binabanggit na tao, alamin natin batay sa konteksto kung kanino tumutukoy yun. Kaya napakahalaga na dapat nating matandaan ang nag-uusap po dito ay ang Panginoong Jesucristo at ang mga Pariseyong Hudyo. Sa makatwid, ayon sa konteksto, yung tao ay tumutukoy doon sa mga Hudyo. At iyon po ang dahilan kung bakit po ibinigay ang pag-uutos tungkol sa pangingilin ng Sabat. Bago ko po basahin ang patunay tungkol po kung kanino inuutos ang pangingilin ng Sabat, nais ko po munang bigyang paliwanag tungkol po sa binanggit ng ating kaibigang Jerry tungkol po sa Genesis Kapitulo 2 at sa talatang 1 at hanggang 3. Akin pong babasahing dahan-dahan. Pansinin nyo lamang po kung merong ipinag-utos tungkol sa Sabat. Pansinin nyo po. Genesis Kapitulo 2, sa talatang 2 hanggang 3. At nang ikapitong araw, ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. At nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw. At kanyang ipinangilin, sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. May napansin po ba kayo na ipinag-utos dito ang tungkol sa pangingili ng Sabat? Ako po'y walang napansin. Dito po ay ipinahayag ng nagsulat tungkol po sa nangyari sa ikapitong araw. At wala pong ipinag-uutos tungkol po sa pangingilin ng ikapitong araw. Pansinin po natin ang pagkakaiba. Babasahin ko po ang halimbawa ng pag-uutos kesa dun sa paghahayag
ng pangyayari tungkol sa naganap nung araw na yon. Pansinin niyo, ito po yung maliwanag na pag-uutos. Pansinin niyo po. Ang binasa ko po ay talatang 3 at 4. Babasahin ko po ang talatang 16 hanggang 17. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinasabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Tatapat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon ay walang pagsalang mamamatay ka. Yan po ang halimbawa ng pagkakautos. Unay, maliwanag na mababasa natin, at iniutos ng Panginoong Diyos. At pangalawa, ay mapapansin po natin yung salitang huwag kang kakain. Pansinin niyo po yung mga words na ginagamit pagka ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod ay nag-uutos. Pero doon sa Kapitulo 2, sa talatang 3 na ating binasa kanina, talatang 2 hanggang 3, wala po tayong mababasang iniutos ng Panginoon na ipangilin ang araw ng Sabat. Wala po. At wala rin din po tayong mababasa na salitang huwag. Kaya, yung time. Ayan. Kasi eksakto na. Nag-stop din Hindi yata nabasin yung warning ko kanina. Okay, sige, Brother Jerry, running time tayo. Tuloy-tuloy mo na rin yan. Running time. Running time kasi basti ko. Oo nga, no? So, maraming salamat doon sa pahayag ng ating kaibigan. Napansin ba ninyo na talagang tinupad niya yung Ezekiel? Sa 22-26, ano ho? Na talagang tinututulan yung Sabat. So, alam niyo na ho kung anong ibig ko sabihin. So, ganun ho ang mangyayari mga kaibigan. Tinupad yung Ezekiel 22-26. Ngayon ho ay nais ko po klaruhin yung kanya po mga konteksto daw na binanggit. Titingnan ho natin kung talaga bang nasa konteksto yung kanya hong pagpapalinaw o paglilinaw doon sa mga talata po nating ginamit. Nais ko pong unahin natin yung una niyang ginamit na talata sa Marcos 2:27. Ano? Sabi po niya, kasi yun ang unang talata na ginamit natin, tinututulan po niya yung salitang tao na binanggit doon sa aklat ng Matthew 2:27 na ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at di ang tao ng dahil sa Sabat. Ang tao doon ay mga taong Hudyo. Katulad doon na sinabi ko kanina mga kaibigan, inunahan ko na ho siya, di sinunod niya uli yung sinabi ko. No? So at least nauna na ho natin sinabi yun. Dahil alam naman natin na yun ang kanyang babanggitin talaga. Tingnan ho natin kung talaga bang may particular na tao at tinutukoy doon. Dito ho, pag-aralan natin itong original na mismong lingwahe na ginamit po doon sa Marcos 2:27 sa salitang Griego. Ganito po ang ating mababasa. Ang sabi po rito, Kai elegen autos to sabaton diaton sabaton egeneto kai ox hos anthropos dia sabaton. Yung ginamit po rito yung salitang anthropon. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin yan? Dito po sa aking pong hawak na referensya na ito po ay gawa mismo ng isa pong kilala na Bible commentary. Ito po ay galing mismo sa Strong's Hebrew and Greek dictionaries. Yung pong anthropon na ginamit po rito ay ang ibig sabihin po ay man-faced. That is, a human being. Ano daw po yung anthropon na ginamit? Human being. Pero sa ayon sa kanya, kung konteksto daw pag-uusapan, hindi daw human being, kundi ito ay taong Hudyo. Ay sino ngayon ang wala sa konteksto mga kaibigan? Sa termino pa lang, hindi niya na naiintindihan yung salitang anthropon. Paano pa dadalhin sa konteksto? Ngayon, pupunta ko tayo dun sa ginamit na talata na para pinalalabas niya na yun daw pong pagka-Panginoon ni Kristo ay nangangahulugang otoridad. Tama ho siya ron, mga kaibigan. Ngayon, kung tatanungin ko sana, kung maganda sana, kung may tanungan, itiyak may ipit itong kaibigan natin. Yung bang pagka-Panginoon ni Kristo, sabi niya kasi, kapag ka ikaw da ay Panginoon, siya ang masusunod. At hindi ako at hindi ang alipin. Sa makatwid, siya bilang lingkod na ng Panginoon, susundin niya kung ano yung sinabi ng Panginoon. Hindi tatanong ko sana sa kanya, sinunod mo ba sinabi ng Panginoon na ipangilin mo ang Sabat?
Mari isasagot niya, hindi. Ay paano nga siya maging Panginoon ng ating kapatid? So, pag sinabi mong may otoridad, susundin mo. Ang ginawa niya, tinutulan niya ng gusto yung salitang pangilin. So, malaki ho ang problema. Malaki ho ang problema pagka pinag-uusapan natin ay konteksto. Sumunod pa na gusto natin klaruhin, ay yung pong ginamit niya yung salitang yun daw Sabat sa 2:27 nang galing daw sa salitang pagkitil ng uhay at saka yung pagkain ng tinapay ni David ng araw ng Sabat at hindi nagkasala. Alam mo ba ninyo na yun po ay hindi bawal sa pangingilin ng Sabat? Konteksto rin ang ating pag-uusapan. Sa konteksto niya, parang pinalalabas niya na nilapastangan o hindi na sinunod ni David at saka yung pagkitil ng mga alagad ng uhay, ito ay pagpapakahulugan na wala ng kwenta sa ating Panginoong Jesucristo ang pangingilin ng Sabat. E di magiging kontra din yan doon sa sinabi ni Kristo, Panginoon siya ng Sabat. Ano ha, mga kaibigan? Ang laki ho na magiging problema niyan. Eh ngayon, titignan natin si Kristo kung anong ibig sabihin niya nung salitang makikitil ng uhay. Alam mo ninyo mga kaibigan, yung salita hong pagkitil ng uhay sa araw ng Sabat, yan ho ay hindi bawal. Ang bawal ho kasi sa araw ng Sabat, yun pong ikaw ay mag-ani. Malaki ho yung pagkakaiba ng pagkitil ng uhay sa araw ng Sabat sa pag-ani. Katulad po ng ating mababasa roon, sa aklat po na isinulat doon sa Lumang Tipan, sa kapitulo po ay 34 ng aklat ng Exodo, at saka yung sa Deuteronomio 23:25, hindi ko na babanggitin yung mga talata doon sa mga kaibigan nating nagsusubaybay. Sulat na lamang po ninyo. Ang sabi po doon sa 34:2 o 21 ng aklat ng Exodo, siguro mas maganda kung ating basahin na lang, para po makakita ho ninyo yung pagkakaiba ng ani at saka pagkitil ng uhay. 34, versikulo 21 ng aklat ng Exodo. Ganito po ang ating mababasa. 34, verse 21 ng aklat ng Exodo.